So pag-usapan naman natin ngayon mga kamamay, yung mga dahilan kung bakit yung ibang mga babae ay mas kinakabaliwan ng mga lalaki. Take note of this, hindi lang isang lalaki ang nababaliw sa kanya, kundi marami. Marami ang pumipila, marami ang humahabol, marami ang nangangarap na sana makilala siya, na sana makapasok sila sa buhay nitong isang babae na to. So ano nga ba ang sekreto? Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit ang daming mga lalaki ang nababaliw sa isang babae? So ngayon pag-usapan natin ito kasi baka mamaya hindi mo napapansin. Hindi mo napapansin yung mga katangian ng isang babae na kung titingnan mo sa sarili mo na napakalayo pala ng pagitan ninyo. Napakalayo pala ng pagkakaiba ninyo. Kaya mga kamamay, mas maganda na po na pag-usapan natin. Para sa ganon, malaman mo rin at pwede mo rin itong gayahin upang hindi lang isang lalaki ang maging baliw sa iyo. Pero mga kamamay, bago natin ito simulan, alam ko excited na naman kayo. Huwag yun naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin sa ibaba ng video na to at malaki po ang may tutulong yan para sa mas marami pang mga magsusubscribe sa ibang araw or sa mga susunod na buwan, okay, para may maitulong po ito sa kanila. Okay? So kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung ginagawa ng ibang mga babae kung bakit sila kinakabaliwan ng mga lalaki? So number 1, dahil mas nakatuon sila sa sarili nilang improvement kesa sa lalaki. Mga kamamay, kita nyo na ang pagkakaiba? Hindi sila humahabol sa mga lalaki. Hindi sila, alam mo, hindi sila kumikilala ng iba't ibang mga lalaki para lamang sila ay habulin. Hindi sila nagpapa-charming sa ibang mga lalaki para lamang gustuhin sila. Pero, dapat what? Ang gagawin niyo mga kamamay, mas mag-focus kayo sa sarili niyong improvement. Kamamay, ano bang sinasabi mong improvement para mapansin ako ng mga lalaki na yan? Syempre, kailangan makita kanila na asensado. Dapat makita kanila na maayos at maganda. Kailangan makita kanila na nagse-self-improve sa araw-araw. O sabihin natin na hindi ka gifted, hindi matangos ang ilong mo. Bakit hindi ka bumawi sa katawan? Magpa-sexy ka. Kasi ang dami kong nakikita na ang ganda kung titingnan ng babae, ang lakas ng appeal kasi maganda ang kanyang katawan. Nadadala ang kanyang itsura. Kaya hanggat maaari mga kamamay, mag-focus ka sa sarili mo at hindi sa paghahabol sa mga lalaki na yan. Okay? So next. Dahil napansin ko na meron silang mataas na kumpiyansa sa sarili. Yes mga kamamay, itong mga ganitong klase ng babae, yung tipong kaya po nilang tumindig, kaya po nilang humarap at kumausap ng kahit na sinong mga tao na hindi nahihiya. O ibig sabihin, may maipagmamalaki sila sa kanilang sarili. Straight to the point silang sumagot, nakatingin sa mata, hindi kagaya ninyo. Hindi kagaya ng ibang mga babae na tinatanong lamang kung may tindang yelo, hindi makatingin eh. Akala mo lagi may kinikipit eh. Mga girls naman, paano kayo gugustuhin ng ibang mga lalaki o kababaliwan ng mga lalaki kung ganyan ang inyong ang inyong pag-uugali? Dapat kung kinakausap kayo, tumingin kayo sa mata, sumagot kayo ng maayos. Aralin niyo po yan mga kamamay. Pwede po kayong tumingin sa salamin. Kausapin niyo ang inyong sarili. Papaano kayo hindi kakabahan? Papaano kayo hindi mahihiya? Itong pagbablog ko na ganito mga kamamay, ito po ay dala na rin sa araw-araw ko pong pagsasalita. Dahil sa araw-araw ko pong kinakausap ang sarili ko habang nakaharap sa inyo, habang nakaharap sa camera, doon nasanay na po ako. Nasanay na po akong magbigay ng payo, humarap sa inyo at tumindig. Kaya mga girls, kung kaya ko, dapat kaya nyo rin. Mga babae kayo, kung gusto nyong kabaliwan, habulin kayo ng mga lalaki, dapat ipakita nyo na kaya nyong tumindig. Kasi talagang nagiging low value pagdating sa isang lalaki kung ikaw yung babaeng hindi makabasag pinggan, hindi makapisang ipot. Mga girls naman, hindi ko na sinabing maging walang hiya kayo. Ang sa akin lamang, kailangan yung kumpiyansa po ninyo nandoon at hindi nawawala.
So, isa yung requirement na hinahanap ng isang lalaki para kabaliwan nila. Okay? So, next. Dahil meron din silang emotional intelligence. Yes, mga kamamay, karamihan ng mga babaeng hinahabol, meron pong emotional intelligence. Kamamay, ano ba yung emotional intelligence na sinasabi mong yan? Ang ibig kong sabihin dito, mga kamamay, kapag may problema yung lalaki, nandiyan ka nakikinig. Kapag merong sinasabi yung lalaki, nandiyan ka nakikinig. Ipinararamdam mo dapat sa lalaki na nandiyan ka lang at handa mo siyang tulungan. Kumpara doon sa mga babae na nakikinig lang, tapos hindi naman iniintindi yung sinasabi. Ang gusto ng isang lalaki, para kabaliwan ka nila, is maramdaman niya na merong isang taong nakikinig sa kanya. Merong isang taong nakakadama ng kanyang pinagdadaanan. Nakakaintindi sa kanya, nakakaunawa sa kanya. Kapag ka ganun kang babae, nandiyan ka, umuupo ka sa kanyang tabi, nakikinig ka, matatawag na po nating meron kang emotional intelligence. At karamihan ng mga kalalakihan, gusto po ito pagdating sa isang babae. Hindi ko naman sinabi na, okay, ikonsintihin kung ano man yung ginawa mong bagay na yon. Pero ang sa akin lang, gusto lang ng isang lalaki is makita kang nakikinig sa kanya at willing kang tulungan siya sa kahit na anong paraan. Ganun po ang tinatawag na emotional intelligence pagdating sa isang babae. Kaya maging ganyan po kayo mga kamamay, sigurado po ako. Kababaliwang ka ng lalaki, kababaliwang ka nila. Alright? So next, dahil marunong din silang tumanggi at mag-say no. Yes, mga girls. Yung ating pakikinggan, parang contrast sa relasyon po ito. Ano ibig sabihin contrast? Ibig sabihin, parang hindi mo siya pinapayagan kapag ka nag-say no ka Actually, totoo yon. Hindi mo siya pinapayagan o hindi ka po pwede kapag nag-say no ka. Pero alam niyo ba mga kamamay, mga girls, na malaki ang maitutulong nito kapag ginawa niyo po ito sa tamang panahon. Kamamay, anong ibig mo sabihin? Kailan ba yung po pwedeng gawin? Kailan ba pwedeng tumanggi? Kailan ba po pwedeng mag-say no sa lalaki na yan? Kasi kalimitan pag nag-say no ako, nagagalit Mga girls, kung alam niyo po na ang magiging resulta ng pag-yes ninyo sa mga desisyon ng isang lalaki is makakasama, yun po ang masama. Pero kung alam niyo po na yung kanyang mga desisyon sa buhay, yung kanyang mga desisyon sa inyong relasyon ay hindi makakatulong sa inyong dalawa, diyan ka po pwedeng mag-say no. Diyan ka po pwedeng tumanggi. Sabihin natin, halimbawa na lang mga kamamay, yung budget ninyong mag-asawa, syempre pag mag-asawa kayo, dapat nagkakaroon kayo ng emergency fund or meron dapat kayong ipon. Hindi lang para sa inyo, kundi para din sa mga bata. Syempre, di ba, pag nagkasakit, hindi natin alam kung kailan dadapo ang sakit, kung kailan natin kakailanganin ang pera. Pero kung halimbawa na yung lalaki hinihiram ang emergency fund ninyo dahil sa hindi niya maipaliwanag yung dahilan, pinipilit ka niya. Tinatanong mo siya kung saan gagamitin, wala siyang maisagot sa'yo. Lagi sinasabi lang niya, basta, kailangan ko lang. Kapag kaganyan mga kamamay, pwede kang mag-say no. Pwede kang tumanggi. Kasi hindi lang isang tao ang magiging kawawa in the near future kapag hindi niya naibalik yung emergency fund ninyo. At sa ganyang paraan mga kamamay, diyan ka mas pahahalagahan, kababaliwan ng isang lalaki kapag ka nag-iisip ka ng maayos. Kasi sa bandang huli, pag pinahiram mo sa kanya at naubos, lahat kayo kawawa, lahat kayo mawawalan. Kaya at the end of the day, kapag hindi mo siya pinahiram, nag-say no ka sa kanya, malalaman ng isang lalaki na napakabuti mo palang babae. Napakaayos mo palang babae. Okay, dapat kabaliwan ka kasi bibihira na yung mga babaeng ganyan. Kasi pagdating sa pera, karamihan ng mga babae, lulustayin, uubusin, which is napakamaling desisyon. Kaya hanggat maaari mga kamamay, mag-say no din po kayo sa mga lalaki na yan. Makakatulong po yan pagdating sa inyong relasyon para mas lalo kanyang kabaliwan pa. Okay? And last, dahil hindi sila sakit sa ulo at masarap din silang kasama. Yes, yan yung mga katangian ng mga babae, ng ibang mga babae kung bakit sila ay kinakabaliwan. Dahil sila po ay hindi toxic. Hindi po sila sakit sa ulo. Baka kasi mamaya, kaya pala palagi kayong nag-aaway kasi nasa iyo ang problema.
Kaya pala lagi kayong bangayan. Masyado ka nang nagiging mahigpit sa kanya. Nagpapaalam lang yung lalaki kasi maglalaro daw sila ng basketball. So nagkaroon siya ng day off ngayon, linggo. Kasi nagtrabaho siya ng buong linggo talaga, Lunes hanggang Sabado. Tapos nagpaalam lang sa'yo na, babe, pwede ba kaming mag-basketball? Siguro mga 3 hours lang yon, babalik din ako sa bahay. Masyado kang toxic, hindi mo siya pinapayagan. Yun na nga lang ang kanyang magiging libangan. Yun na lang ang mag-aalis ng kanyang stress sa kanyang trabaho. Sa araw-araw na pagpasok, hindi mo papapayagan. Masyado ka lang toxic kapag ganyan. Kaya kung ganyan ka kamamay, toxic ka, sakit ka sa ulo, huwag ka nang umasa, nakababaliwan ka ng lalaki. Pero kung ikaw yung babae na nakakaunawa, nakakaintindi, o sige babe, sama ka na sa kanila. Pwede mo rin sabihin sa kanya na, babe, pasalubong na lang pag-uwi O di, bibigyan ka pa ng pasalubong. Hindi na kayo nag-away. Masaya pa yung lalaki, may pasalubong ka pa. Baka pag-uwi nga may dalang pagkain, tapos pagkakain nyo, ikaw pa yung kakainin, o di masaya lahat, di ba? Kaya mga girls, huwag kayong maging toxic. At syempre dapat masaya rin po kayong ka-vibes. Masaya kayong kausap. Pangit din yung boring Wala nang saya, wala nang kulitan. Kaya please, kung kaya nga ng iba kung kaya nga ng ibang mga babae na hindi maging toxic at masarap maging kasama, dapat kaya nyo rin. Dapat kaya nyo rin. Mga asawa nyo naman yan, mga jowa nyo naman yan. Lalo na pagka sa ibang tao pa, di ba? Sa jowa nyo nga, hindi nyo magawa na maging enjoy kasama. Maging hindi toxic na ugali ang ipakita, lalo na sa ibang tao. Kaya please, kung gusto po ninyo nakabaliwan kayo ng isang lalaki o ng maraming lalaki, ipakita mo yung good side ng ugali mo. Dapat hindi ka toxic. At syempre, dapat masarap, masaya kang kasama. So mga kamamay, sana makatulong ulit ang aking mga love advice na ito pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. Huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment din sa ilalim para sa ganon, makilala ko rin po kayo. So paano mga kamamay, sa mga gustong magpa-love advice, sa mga gustong magpa-coach, pwede niyo po akong tawagan, i-message para kayo po ay makausap ko at ako po mismo ang magbibigay ng advice kung ano po yung mga dapat nyong gawin sa inyong mga walang ubos na problema sa inyong buhay pag-ibig. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.